Isa sa mga suspect sa hinihinalang hazing na kinasawi ng 19 anyos estudyante, voluntaryo daw pong sumuko. Pero kalaunan, pinakawalan din. Balikan natin ang report mula kay Jimboy Tihano. Jimboy! Voluntaryong sumuko sa pulisya ang isa sa mga itinuturong sangkot sa hazing na nagresulta sa pagkamatay ng freshman maritime student ng PNTC College na si Mark Kenneth Gonzaga. Ito daw pong initiation rights na nangyari di umano sa Dasmariñas ay ano po siya, school-based or collegiate na tinatawag. Ibig sabihin po nun ay lahat po ng mga nag-participate po dito at sumailalim sa initiation rights ay purely taga doon po sa eskwelahan po na yon. Ayon sa pulisya, pasado alas 8 ng gabi nang sumuko ang suspect. Galing pa ng San Pablo, Laguna at bumiyahe papuntang Dasmariñas, Cavite kung saan siya sinundo ng mga otoridad. Ayon sa PNP, una nang humarap kay City Mayor John Ferrer ng General Trias, Cavite ang suspect at nagpahayag umano ng kahandaang magbigay ng salaysay ukol sa kanyang nalalaman. Subalit bago humarap sa investigasyon, halos 2 oras munang nag-usap ang suspect at ang kanyang mga abogado. Makatapos po ang 2 oras, we are expecting po na magbibigay po siya ng tinatawag nating extrajudicial confession. Pero base po sa pag-uusap nila, umatras po itong sumukong suspect po natin. So that means kung hindi po siya magbibigay ng extrajudicial confession, hindi po natin pwedeng gamitin po ang kahit anong statement po niya na-execute laban sa kanya po. Hindi po natin pwede siyang i-inquest ng may statement na pilit na kinuha po sa kanya nang wala pong knowledge or walang subaybay ng kanyang abogado po. Git pa ng pulisya, hindi maaaring tumagal ang holding procedure sa suspect, lalo't kung walang sapat na ebidensya at walang tumatayong testigo laban sa kanya. For now, kinakailangan po nating i-release po itong sumukong suspect. Right after niya ma-medical, sir? Yes po, right after ma-medical po kasi wala po kaming na holdings sa kanya. Magkakaroon na po ng problema po ang kapulisan kung patuloy pa rin nating i-hold po yung liberty niya. Hindi po enough yung pagsuko niya na para gamitin po yun para laban po sa kanya. Kinakailangan po dumaan pa rin po siya sa legal na proseso. Una nang iniulat na nangyari ang insidente sa Dasmariñas, Cavite at may kaugnayan umano sa isang school-based fraternity. Sinundo ang 19 anyos na biktima sa Sampaloc 1 Dasma bago dalhin sa lugar kung saan isinagawa ang umano'y hazing. Linggo nang dalhin sa ospital ng biktima ng 3 lalaki matapos ang insidente, ngunit kalaunay binawian din ito ng buhay. Patuloy ngayon ang case build-up ng PNP upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng biktima. We have no choice but pakawalan po siya for the meantime. But then that doesn't mean na nag-stop na po yung investigation natin. Mangangalap pa rin po tayo ng ebidensya, meron po tayong mga magiging witness. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang legal counsel at suspect sa media. Sir, baka may statement ka. Jim Tejano, para sa 100% Balita.